Binaboy mo ako. Sa harap ng iyong pamilya, hinubaran mo hindi lang ang aking katawan, kundi pati ang aking dangal. Akala mo ba ay natalo mo na ako sa pag-agaw mo sa aking mga perlas at hiyas? Nagkakamali ka, Terence. Ang bawat luhang pumatak sa malamig na sahig ng mansyon na ito ay magiging lason na unti-unting uubos sa inyong lahat. Sisiguraduhin kong sa susunod na makita ninyo ako, kayo naman ang magmamakaawang takpan ang inyong kahihiyan. Handa ka na bang makita ang tunay na halaga ng babaeng minaliit mo? Hubaran siya. Ngayon din, ipakita ninyo sa lahat kung anong klaseng hayop ang pinatira ko sa pamamahay na ito. Ang boses ni Terence ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na dining hall ng mga De Vega. Sa gitna ng kintab ng mga kristal na baso at bango ng mamahaling alak, ang kanyang mga salita ay tila lason na unti-unting pumapatay sa hangin. Walang sino man sa mga elitistang bisita ang kumibo. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahina at mabilis na paghinga ni Imani na tila isang sugatang ibon na nakakulong sa isang gintong hawla. Ilang sandali bago ang pagsabog na ito, maingat pang inaayos ni Imani ang paboritong putahe ni Terence sa harap nito. 2 oras niyang tiniis ang init sa kusina. Siniguradong ang bawat rekado ay perpekto para sa selebrasyong ito. Ang kanyang mga kamay, na may bahid pa ng pagod, ay dahan-dahang naglalapag ng plato nang biglang tumayo si Leticia, ang panganay na kapatid ni Terence. Sa isang iglap, ang kintab ng De Vega Star, ang kwintas na pamana ng pamilya, ay idineklarang nawawala sa silid ni Cassandra. Magnanakaw? Alam ko na noon pa na ang katulad mong galing sa putik ay hindi marunong makontento sa kung anong ibinibigay sa iyo. Ang sigaw ni Leticia ay sinundan ng marahas na paghila sa balikat ni Imani. Hindi nakasagot si Imani. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbahan ng isang malaking bato. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Tumingin siya kay Terence, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Umaasang makakakita ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit ang nakita niya ay ang mga matang kasing lamig ng yelo at ang isang nangising puno ng pandidiri. Huwag ninyo akong hawakan. Leticia, Cassandra, pakiusap. Ang pakiusap ni Imani ay naging isang mahinang bulong na agad namang nilamon ng tawanan ng mga tao sa paligid. Walang habas na dinaluhong siya ng 2 magkapatid. Ang marangyang asul na gown na suot ni Imani, na itinuring niyang simbolo ng kanyang pagsisikap na maging karapat-dapat sa pamilyang ito, ay dumanas ng malupit na paghila. Ang bawat tunog ng nagigising na tahi ng tela ay tila isang hiwa sa kanyang sariling balat. Wala silang awa. Ang mga perlas na nakapalibot sa kanyang leeg ay nalagot, nagkalat sa sahig at lumikha ng mahihinang tunog ng pagtalbog sa marmol. Tila mga butil ng luhang hindi niya mailabas. Naramdaman ni Imani ang malamig na simoy ng aircon na humahalik sa kanyang balat habang ang tela ng kanyang damit ay unti-unting nalalagas sa kanyang katawan. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga taong dati niyang pinagsisilbihan ng may ngiti, naiwan siyang nakatayo na ang tanging saplot ay ang manipis at murang panloob na kanyang itinatago sa ilalim ng karangyaan. Ang kanyang mga bisig ay pilit niyang ipinangtatakip sa kanyang dibdib, ngunit ang mas matindi ay ang pagnanais niyang takpan ng kanyang mukha mula sa mapanghusgang mga mata ni Terence. Ang bawat tawa ng mga bisita ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila nagkakapira-pira. Ang dati masiglang kulay ng kanyang pisngi ay napalitan ng putlang tila sa isang bangkay. Sa gitna ng kahihiyang ito, ang katahimikan ay muling bumalik ng dahan-dahang lumapit si Terence. Inasahan ni Imani na marahil sa huling pagkakataon ay kukuha ito ng kumot o kahit ang sarili nitong Amerikana para takpan siya. Ngunit ang ginawa nito
ay ang kumuha ng isang basong alak at dahan-dahang ibinuhos ang pulang likido sa kanyang paanan, kung saan nagkalat ang mga nalagot na perlas. Ito ang nararapat sa iyo, Imani. Isang basahang pilit nagmagaling, ngunit sa huli ay nananatiling marumi. Nakatayo si Imani sa gitna ng bulwagan, naninigas, at tila hindi na nararamdaman ang sariling katawan. Ang kanyang diwa ay lumipad pabalik sa mga gabing ipinagpuyatan niya ang pag-aalaga kay Terence nung ito'y may sakit. Sa mga sakripisyong ginawa niya para lamang tanggapin siya ng pamilyang ito. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang sandali ng paghuhubad, hindi lamang ng damit, kundi ng kanyang buong dignidad bilang isang babae. Habang ang lahat ay nagsisimulang bumalik sa kanilang pagkain at usapan, na tila ba ang isang buhay na winasak sa harap nila ay isa lamang libangan, isang katanungan, ang pilit na umaaling-awngaw sa loob ng bawat pintig ng puso ni Imani. Ito na ba ang halaga ng 5 taon ng aking pag-ibig at pagtitiis? Ang maiwang hubad at hiyang-hiya sa harap ng mundong akala ko ay akin na rin. Ang pag-akyat ni Imani sa hagdanan patungo sa kanilang silid ay tila pagtahak sa isang napakahabang pasilyo ng kahihiyan. Bawat hakbang ay may bigat ng 1,000 titig. Ang katawan niya ay pagod at nanlalamig, ngunit ang kanyang isipan ay nag-aapoy sa iisang imahe, ang mukha ni Terence na walang bahid ng anumang pagsisisi. Ang mabigat na pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang kwarto ay tila isang hudyat ng tuluyang pagkakakulong. Nananatili siyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga braso ay nakayakap pa rin sa sarili na para bang iyon na lamang ang natitirang proteksyon niya sa buong mundo. Hindi siya umiiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na sa kanyang mga mata bago pa man ito tuluyang mamuo. Maya-maya, ang pinto ay muling bumukas. Pumasok si Terence, hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana at walang ingat na inihagis ito sa kama. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Dumiretso ito sa bar at nagsali ng alak. "You embarrass me, Imani. Sobra." Anya nito sa isang malamig na boses, nakatalikod pa rin sa kanya. "Sa harap ng mga business partners ko, sa harap ng buong syudad, you made a scene." Hindi makapaniwala si Imani sa kanyang narinig. Ang lalamunan niyang kanina pabarado ay biglang nagkaroon ng lakas. Ako ang nagbigay sa iyo ng kahihiyan, Terence. Hinayaan mo akong hubaran nila sa harap ng lahat. Itinapon mo ang alak sa paanan ko na para akong isang aso. Dahan-dahan itong humarap. Ang baso ng alak ay marahang umiikot sa kanyang mga daliri. At ano ang gusto mong gawin ko? Ipagtanggol ang isang magnanakaw? Ang kwintas na yon ay pamana ng lola ko. At ikaw, ano ka ba? Isang babaeng pinulot ko lang sa kahirapan. Hindi ako magnanakaw. Halos mabasag ang boses ni Imani. Talaga ba? Lumapit si Terence. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbabanta. Tumigil ito sa mismong harap niya. Napakalapit na amoy niya ang alak sa hininga nito. Huwag mong kalimutan, Imani, kung nasaan ka ngayon. Dahil sa akin, ang tatay mo, namatay siyang may dignidad sa isang private hospital room? Sino ang nagbayad ng lahat ng iyon? Sino ang bumili ng mga gamot niyang hindi mo kayang bilhin kahit magbenta ka pa ng kaluluwa? Ako, ang pamilya De Vega. Ang bawat salita ay isang dagok na mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Ang utang na loob. Iyon ang kadenang ipinupulupot ni Terence sa kanyang leeg. You owe us. You owe me your life. Bulong nito, puno ng laso ng bawat pantig. Kaya imbes na magreklamo ka, magpasalamat ka at hindi pa kita ipinapakulong. You should be on your knees, thanking me. Tumalikod si Terence at naglakad patungo sa isang malaking aparador. May kinuha itong isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang isang nakatagong private safe sa likod nito. Isang maliit na kalansing ang narinig ni Imani. Nang muli itong lumingon, hawak na nito ang isang pamilyar na folder.
At para masigurado kong hindi ka gagawa ng anumang katangahan, sabi nito habang ipinapakita ang laman ng folder, ang kanyang passport, ang birth certificate niya, lahat ng dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkatao. Lahat ng ito ay mananatili sa akin. You are my wife. Dito ka lang. Hindi ka alis sa pamamahay na ito hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos sabihin iyon, lumabas ito ng silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Imani tuluyang nawasak. Hindi lang pala dangal ang kinuha sa kanya. Kinuha na rin pala ang kanyang kalayaan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa banyo. Doon, sa malamig na sahig, nakita niya ang kanyang punit-punit na gown na tila isang basahan. Pinulot niya ito, dinala sa bathtub at binuksan ang gripo. Habang bumubuhos ang malamig na tubig sa tela, doon pa lamang nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Tahimik, ngunit walang tigil. Pilit niyang nilalabhan ang damit, kinukusot ang bawat bahagi na para bang sa paggawa niyon ay mabubura rin ang kahihiyan at sakit na nakadikit sa kanyang pagkatao. Ngunit habang lalo niyang kinukusot, lalo lamang lumalaki ang butas sa tela. Lalo lamang siyang napapaalalahanan sa kanyang pagkawasak. Nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng malawak na mansyon, ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghikbi ng isang babaeng ninakawan ng lahat. Bigla, ang katahimikan ay binasag ng isang tunog. Ang pagring ng telepono sa tabi ng kama ay tila isang sigaw. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Mahina niyang sabi. Hello, maari ko po bang makausap si Engineer Antonio Santos? Tanong ng isang boses ng matandang lalaki sa kabilang linya. Napatigil sa paghinga si Imani. Si Antonio Santos. Iyon ang kanyang yumaong ama. Patay na po ang hinahanap ninyo. Sino po sila? Ang katahimikan sa kabilang linya ay tila nagtagal ng isang siglo bago ito sumagot. Kung ganoon, nasa panganib ka, Hija. Ang misteryosong tawag ay naputol bago pa man makapagtanong si Imani. Ang mga salitang, nasa panganib ka, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang malamig na pangitain na dumagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit bago pa niya ito mapag-isipan, ang umaga ay dumating kasama ang isang bagong uri ng impyerno. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno ng mga bulungan. Ang kahihiyang sinapit niya ay tila naging isang masarap na tsismis na pinagsasaluhan sa almusal. Nang bumaba si Imani, ang lahat ng katulong na dati gumagalang sa kanya bilang senyora ay umiiwas ng tingin. Ang hapagkainan na dati lugar ng pamilya ay naging isang entablado para sa kanyang panibagong pagpapahirap. Imani darling, ang matamis ngunit puno ng kamandag na boses ni Cassandra ang sumalubong sa kanya. Nakaupo ito sa tabi ni Leticia, parehong nakangisi na parang mga ahas na handang manuklaw. Dahil mukhang wala ka namang importanteng gagawin ngayon, bakit hindi mo kami tulungan? May maliit na garden party kami mamayang hapon. For our friends lang naman. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Bago pa man siya makasagot, inilapag ni Leticia sa harap niya ang isang listahan. Ayan. I-check mo kung kompleto na ang mga bulaklak sa hardin. Pagkatapos, tulungan mo si Manang sa kusina. Siguraduhin mong malamig ang mga inumin, ha? Ayaw naming mapahiya. Naging isa siyang utusan sa sarili niyang pamamahay. Buong umaga, tiniis ni Imani ang sikat ng araw sa hardin. Ang bawat tinik ng rosas ay tila tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa kusina, tiniis niya ang mga mapanlibak na tingin ng ibang kasambahay habang nagbabalat siya ng prutas at nag-aayos ng mga pagkain sa plato. Pagsapit ng hapon, ang hardin ay napuno ng tawanan ng mga sosyalidad na kaibigan ng magkapatid. Nakaistasyon si Imani sa isang sulok, may hawak na pitsil ng juice, handang magsalin para sa sino mang mauuhaw. Ang bawat paglapit ng mga bisita ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Oh, look! Isn't that Terence's wife? Sabi ng isang babaeng may malaking pamaypay. I heard what happened last night. Kawawa naman. Kawawa?
Deserve niya yan? Sagot naman ng isa pa. She's just a nobody, trying to be a De Vega. Ang mga salita ay dumadaan sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, isang perpektong maskara ng pagkawalang kibo. Everyone, look at our sister-in-law. Malakas na anunsyo ni Leticia, itinuturo siya. She's so hardworking, right? Kahit pagod na, she insists on serving us. Ganyan siya kabait. Ang sarkasmo ay kitang-kita at ang lahat ay nagtawanan. Naramdaman ni Imani ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak sa pitsel. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sa gitna ng pagpapahirap na ito, isang sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng tila lumalakad sa ibabaw ng ulap. Balot sa mamahaling damit, ang bawat galaw nito ay may halong kumpiyansa at pagmamataas. Samantha, darling, you're here! Masayang sinalubong ni Cassandra ang bagong dating. Si Samantha. Ang pangalan ay pamilyar. Ito ang business partner na madalas mabanggit ni Terence, ngunit sa paraan ng pagtingin nito kay Imani, isang tingin na puno ng tagumpay at pangmamaliit. Alam niyang may mas malalim na koneksyon ng babaeng ito sa kanyang asawa. Naupo si Samantha sa isang silyang malapit sa kinatatayuan ni Imani. Can I have some tea? Utos nito, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Habang nanginginig ang kamay na nagsasalin ng tsa, narinig ni Imani ang bulong ni Samantha sa kausap nito. So that's the wife. I almost feel sorry for her. Halatang walang class. Hindi ko maintindihan kung bakit pinakasalan pa yan ni Terence. Ang pag-abot ni Imani ng tasa ng tsa ay isa sa pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong ibuhos ang mainit na likido sa mukha ng babae. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa tasa, iniiwasang magtama ang kanilang mga paningin. Habang papalubog ang araw at unti-unting umuuwi ang mga bisita, naisip ni Imani na tapos na ang kanyang pagdurusa para sa araw na yon. Nagkamali siya. Nang pumasok siya sa bahay upang maglinis, narinig niya ang boses ni Terence mula sa library. Hinanap niya ito upang sabihing tapos na ang party. Ngunit sa pagbukas niya ng bahagya sa pinto, ang kanyang mundo ay muling gumuho. Doon, sa dilim ng silid-aklatan, sa gitna ng mga aklat na minsan ay naging kanlungan niya, nakita niya si Terence at kasama nito si Samantha. Ang mga braso ni Terence ay nakapulupot sa baywang ng babae. At ang kanilang mga labi ay magkadikit sa isang halik na puno ng pagnanasa. Isang halik na matagal nang ipinagkait sa kanya. Walang tunog na umatras si Imani. Isinara niya ang pinto ng walang kaluskos. Ang kanyang puso, na akala niya ay durog na, ay natagpuan ng isang panibagong paraan upang mas masaktan pa. Ang pagtataksil ay naroon na, hindi na isang hinala, kundi isang hubad na katotohanan na sumasampal sa kanyang mukha. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na kung bakit siya ginaganito ni Terence, kundi hanggang kailan pa niya ito kakayanin. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahaba para kay Imani. Ang imahe ng paghahalikan ni na Terence at Samantha ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang bangungot na gising niyang pinapanood. Hindi na siya umiyak. Ang sakit ay lumagpas na sa puntong kayang ilabas ng mga luha. Ito'y naging isang malamig at matigas na bukol sa kanyang dibdib. Pumasok si Terence sa silid ng hating gabi, amoy pabango ng ibang babae, at natulog na tila walang anumang nangyari. Kinabukasan, gumising si Imani bago pa man sumikat ang araw. Nagtungo siya sa kusina na naging kanyang kanlungan sa mansyon upang magtimpla ng kape. Doon sa ilalim ng mahinang ilaw, naabutan niya si Lola Remedios, ang pinakamatandang kasambahay ng mga De Vega, na tahimik na nag-aayos ng mga pandesal sa isang basket. Si Lola Remedios ay nasa pamilya na bago pa man ipanganak si Terence. Ang kanyang mga mata, bagamat kulubot na,
ay may angking talas na nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tumingin ito kay Imani at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, may isang taong tumingin sa kanya ng may habag. Hija, mahinang sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang isang mainit na tasa ng kape. Ang gabi ay laging may katapusan. Ang araw ay sisikat din. Walang salitang namutawi kay Imani. Ngunit ang simpleng kabaitan na yon ay sapat na para gumaan ng kaunti ang kanyang pasanin. Naupo siya sa isang maliit na bangko at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya LGM Ray nag-iisa. Alam ko ang pinagdadaanan mo, Imani. Pagpapatuloy ni Lola Remedios, ang boses ay halos isang bulong. Nakita ko kung paano kanila tratuhin. Hindi ka nararapat sa ganito. Niyakap ni Imani ang tasa ng kape. Wala na po akong magagawa, Lola. Nakakulong po ako dito. Umiling ang matanda. Lumapit ito at may inilabas mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang lumang susi. Hindi lahat ng rehas ay bakal, Hija. Ang iba ay papel lamang. Naguluhan si Imani. Naglilinis ako sa opisina ni Senyorito Terence kagabi. Paliwanag ni Lola Remedios. May mga dokumento siyang itinatago, mga kontrata, mga financial statement, at sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ito. May inabot itong isang papel na maingat na nakatupi. Binuksan ito ni Imani. Ito ay isang dokumento ng pautang, isang malaking halaga, at sa ilalim nito ay isang pirma. Ang pirma niya. Ngunit hindi niya kailanman nakita o pinirmahan ang papel na yon. Ang petsa sa dokumento ay noong 1 linggo lamang. Peke ang pirma mo, Hija, sabi ng matanda. Nakita ko rin ang iba pa. Ginagamit niya ang pangalan mo sa mga transaksyon na hindi mo alam. Kung sakaling pumutok ang lahat, ikaw ang malalagay sa alanganin. Ikaw ang hahanapin ng batas. Biglang nagliwanag ang lahat. Ang tawag kagabi. Nasa panganib ka. Hindi lang pala ang kanyang puso at dangal ang sinisira ni Terence. Sinisira rin nito ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pangalan. Ginagawa siyang pain, isang fall guy para sa mga kasalanan nito. Ang takot na naramdaman ni Imani ay biglang napalitan ng isang bagong damdamin. Galit. Isang malamig at tahimik na galit na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Tulungan niyo po ako, Lola, sabi ni Imani. Ang boses ay naging matatag. Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay mahimbing na natutulog, ginamit ni Imani ang susing ibinigay ni Lola Remedios. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Terence. Ang silid na dati kinatatakutan niya ay naging isang larangan ng digmaan. Sa tulong ng liwanag mula sa kanyang cellphone, sinimulan niyang halongkatin ang mga papeles. Doon, nakita niya ang lahat. Ang mga pekeng pirma, ang mga bank accounts sa ilalim ng kanyang pangalan na hindi niya alam, ang mga plano na ilipat ang lahat ng masasamang ari-arian sa kanya bago ideklara ng kumpanya ang pagkalugi. Si Terence ay hindi lang isang masamang asawa, isa siyang kriminal. Gamit ang kanyang telepono, maingat niyang kinuhanan ng litrato ang bawat dokumento, bawat pirma, bawat numero. Bawat pag-click ng kamera ng telepono ay tila isang bala na inihahanda niya para sa kanyang paghihiganti. Bago siya umalis, may isa pang bagay na ibinigay si Lola Remedios sa kanya. Isang maliit at luma ng diary. Sa iyong ama yan, bulong nito. Naiwan niya sa akin bago siya mawala. Baka may makita ka dyan na makakatulong. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, ang tibok ng kanyang puso ay malakas at mabilis. Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito na ang tibok ng isang pusong nagsisimula ng lumaban. Muntik na siyang mapasigaw nang biglang bumukas ang pinto ng silid tulugan at bumungad si Terence, nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata nito ay mapupungay pa sa pagod, tila kagigising lamang. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. May bahid ng pagdududa sa boses. Naitago ni Imani ang telepono at ang diary sa kanyang likuran. Umiinom lang ako ng tubig.
Sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ako makatulog. Tinitigan siya ni Terence ng ilang segundo, mga matang sumusuri. Pagkatapos ay nagkibit-balikat lamang ito at bumalik sa kama. Nakahinga ng maluwag si Imani. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya ang dehado. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, alam na niya kung paano laruin. Mandi, ang insidente sa opisina ay nagsilbing isang babala kay Imani. Isang maling galaw lang ay mabubunyag ang lahat. Kinabukasan, isang bagong Imani ang humarap sa pamilya De Vega. Hindi ang Imani na palaging nakayuko at may bakas ng lungkot sa mga mata, kundi isang Imani na may matamis ng ngiti at handang magsilbi. Sa almusal, ipinagtimpla niya si Terence ng paborito nitong kape. Idinikit pa ang tasa sa labi nito na may kasamang paglalambing. "Good morning, mahal. Kamusta ang tulog mo?" Nagulat si Terence. Ang biglaang pagbabago sa kilos ng asawa ay nakapagtataka. Ang babaeng halos hindi niya kinikibo sa loob ng 2 araw ay ngayon, tila isang maamong tupa. Tinitigan niya ito nang may pagdududa, hinahanap ang anumang bakas ng pagkukunwari. Ngunit ang mga mata ni Imani ay kalmado at ang ngiti nito ay tila totoo. "Okay lang," maikli niyang sagot, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagmamalaki. Sa isip niya, sa wakas ay natutunan na ni Imani ang kanyang leksyon. Sa wakas, tinanggap na nito ang kanyang lugar. Ang pagbabagong ito ay nagpatuloy sa mga sumunod na araw. Si Imani ang naging pinakamasunurin at pinakamaalalahaning asawa. Siya ang naghahanda ng damit ni Terence sa umaga, nag-aayos ng kanyang mga papeles, at naghihintay sa kanyang pag-uwi sa gabi. Para kina Leticia at Cassandra, siya ay naging isang personal na alalay, handang sumunod sa bawat utos ng walang reklamo. "See? A little discipline is all she needed," mayabang na sabi ni Leticia sa kapatid, habang pinapanood si Imani na nagpupunas ng mga mamahaling plorera. Ngunit sa likod ng maskara ng pagkakasundo, isang matalas na isipan ang nagtatrabaho. Ang bawat paglapit niya kay Terence ay isang oportunidad. Habang inaayos niya ang necktie nito sa umaga, ang kanyang mga mata ay lihim na sumusulyap sa mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang isipan ay tila isang espongha. Sinisip-sip ang bawat detalye, pangalan ng mga kumpanya, numero ng mga account, schedule ng mga meeting. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga libro sa library, naririnig niya si Terence na may kausap sa telepono. "Yes, Mr. Chua. Everything is proceeding as planned," sabi ni Terence. "The assets are being transferred. By the time we declare bankruptcy, the Shell Corporation will be untraceable, and my wife's name will be on everything." Yes, it's the perfect plan para patalsikin siya ng tuluyan. Nagtago si Imani sa likod ng isang estante. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa galit. Hindi lang pala siya gagawing pain. Plano talaga siyang itapon pagkatapos makuha ang lahat. Sa pamamagitan ng kanyang bagong tuklas na kabaitan, nakuha rin ni Imani ang tiwala ni Mang Ernesto, ang matagal ng accountant ng pamilya. Isang araw, dinalhan niya ito ng merienda sa opisina nito sa ibabang palapag ng mansyon. "Mang Ernesto, pasensya na po sa abala," sabi niya nang may ngiti. "Napansin ko po kasing pagod na kayo. Ito po, kape at ensaymada." Natunaw ang puso ng matandang accountant sa kabaitan ng senyora. "Salamat, Ma'am Imani. Napakabuti ninyo." Habang umiinom ng kape si Mang Ernesto, nagkunwari si Imani na may tinitingnang photo album sa mesa. "Ang gaganda naman po ng mga apo ninyo. Sana balang araw, magkaroon din kami ni Terence ang ganito." Ang pagbanggit sa pangarap ng isang pamilya ang tuluyang nagpalambot sa accountant. Sa mga sumunod na pag-uusap, unti-unti nang nagkukwento si Mang Ernesto tungkol sa kanyang trabaho, sa stress, at sa mga kakaibang transaksyon na ipinapagawa sa kanya ni Terence.
Hindi na malaya ng matanda na ibinubunyag na niya ang mga piraso ng puzzle na kailangan ni Imani. Ang pinakamalaking paghahanda ng mga De Vega ay para sa kanilang ika-50 anibersaryo ng kumpanya. Isang malaking charity ball kung saan imbitado ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa bansa. Ito ang magiging pinakamalaking gabi para sa kanila. At para kay Imani, ito na ang perpektong entablado. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Terence, maingat na kinuha ni Imani ang wallet nito. Sa loob, natagpuan niya ang isang resibo mula sa isang courier service. Ang pakete ay ipinadala sa isang abogado. Sa tabi ng pangalan ng abogado, may isang maliit na sulat kamay. Final transfer of assets from IS to TDV. IS Imani Santos. TDV Terence De Vega. Ang liham na yon ang nagpatunay sa lahat. Ang ari-arian na minana niya mula sa kanyang ama, isang maliit na lupain sa probinsya na akala niya ay ligtas, ay matagal na palang nailipat sa pangalan ni Terence nang walang pahintulot niya. Iyon na ang huling patak. Kinabukasan, habang inaayos niya ang kurbata ni Terence bago ito umalis papuntang opisina, tinitigan niya ito sa mata. Ngumiti siya, isang ngangiting kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. Mag-iingat ka, mahal, bulong niya. Sa kanyang isipan, idinugtong niya ang mga salitang hindi niya masabi. Dahil malapit nang bumagsak ang mundo mo. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang maingat na sayaw para kay Imani. Sa umaga, siya ang perpektong asawa at hipag. Laging nakangiti. Laging handang maglingkod. Ngunit sa gabi, kapag ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan, isa siyang espiya sa sarili niyang teritoryo. Ang bawat impormasyong nakukuha niya mula sa mga naririnig na usapan, mga naiwang resibo sa bulsa ni Terence hanggang sa mga kwento ni Mang Ernesto, ay maingat niyang isinusulat sa isang maliit na notebook na itinago niya sa ilalim ng luma nilang kama. Ang kanyang koleksyon ng ebidensya ay unti-unti nang lumalaki. Ang dating blangkong mga pahina ay napupuno na ng mga numero, petsa at pangalan. Isang gabi, habang abala ang lahat, sa panonood ng isang bagong teleserye sa sala, nagkaroon siya ng pagkakataong buksan ang bagay na matagal na niyang iniingatan. Ang lumang diary ng kanyang ama. Dinala niya ito sa pinakasulok ng hardin, kung saan tanging ang liwanag ng buwan at ang huni ng mga kuliglig ang kanyang kasama. Ang paghawak sa luma at marupok na kwaderno ay tila paghawak sa kamay ng kanyang ama. Ang bawat pahina ay may amoy ng nakaraan, isang pinaghalong alaala ng kaligayahan at pighati. Sinimulan niyang basahin ang mga huling isinulat nito. Karamihan ay tungkol sa kanyang pag-aalala, sa kalusugan at sa kinabukasan ni Imani. Ngunit sa isang pahina, may isang entry na kumuha ng kanyang atensyon. October 12. Nakipagkita ako kay Don Rafael. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa Project Nightingale. Isang malaking pagkakataon, sabi niya. Ngunit may kaba sa aking dibdib, masyadong maganda para maging totoo. Ang mga De Vega, hindi ko sila lubos na pinagkakatiwalaan. Project Nightingale, Don Rafael, ang mga pangalan ay bago sa kanyang pandinig. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Pilit na inuunawa ang nakatagong kahulugan. Sino si Don Rafael? At anong kinalaman ng mga De Vega dito? Bago pa man niya makilala si Terence. Ang kanyang pag-iisip ay naantala nang marinig niya ang boses ni Terence na papalapit. Mabilis niyang isinara ang diary at itinago sa likod ng isang paso. Andito ka lang pala, sabi ni Terence, may daladalang isang magandang paper bag. I have something for you. Inabot nito sa kanya ang paper bag. Sa loob, isang eleganteng pulang bestida. Napakaganda. Ngunit alam ni Imani na may mali. Hindi ito ang estilo niya. Masyadong mapang-akit. It's from a friend. Naisip niya na babagay sa'yo. Sabi ni Terence, umiiwas ng tingin. Isukat mo.
Sinunod niya ito. Sa loob ng kanilang silid, isinuot niya ang damit. Gaya ng inaasahan, hindi ito kasya. Masyadong masikip sa dibdib at masyadong maikli. Ito ay damit na para sa ibang katawan, para sa ibang babae, para kay Samantha. Lumabas siya ng silid. Hindi kasya, Terence. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Imani ang isang mabilis na pagkadismaya sa mga mata nito bago ito napalitan ng isang tawang mapanlait. Ah, ganun ba? Sayang naman. Ibig sabihin siguro, tumataba ka na. You should watch your weight, Imani. Baka magsawa ako sa'yo. Ang mga salita ay kasing talas ng patalim. Isang pahiwatig na kahit sa kabaitan niya, isa pa rin siyang laruan na kahit anong oras ay maaari nitong pagsawaan. Ngumiti lamang si Imani. Ang dating Imani ay iiyak sa sulok, ngunit ang bagong Imani ay nagtatanim ng bawat sakit at ginagawa itong panggatong. Sa loob-loob niya, hindi na siya isang baso na babasagin, kundi isang punyal na hinihintay lamang ang tamang sandali para itusok. Kinabukasan, habang ipinaghahanda niya ng almusal ang pamilya, isang maliit na oportunidad ang dumating. Pinakiusapan siya ni Leticia na ihatid ang mga lumang gamit sa driver nilang si Mang Jun. Habang inililipat nila ang mga kahon sa sasakyan, sinamantala ni Imani ang pagkakataon. Mang Jun, mahina niyang sabi, matagal na po kayo sa mga De Vega, hindi po ba? Tumango ang matandang driver. Simula pa po sa ama ni Senyorito Terence, ma'am. Kung ganoon, may kilala po ba kayong Don Rafael? Biglang natigilan si Mang Jun. Ang kanyang mga kamay na nagbubuhat ng kahon ay nanigas. Ibinaling niya ang kanyang mukha sa ibang direksyon. Tila may iniiwasan. Pasensya na po, ma'am. Wala po akong maalala. Ngunit sa pag-iwas ng tingin nito, alam ni Imani na nagsisinungaling ito. Alam niyang may alam si Mang Jun. Nang gabing iyon, gamit ang isang mumurahing telepono at prepaid SIM card na lihim niyang ipinabili kay Lola Remedios, nagtago siya sa banyo. Sa unang pagkakataon, sinubukan niyang hanapin ang mga pangalang iyon. Una niyang hinanap, Project Nightingale Plus De Vega Corporation. Walang lumabas. Pagkatapos, hinanap niya ang pangalawa. At sa bawat pagpindot niya sa letra sa screen ng telepono, tila humihinto ang kanyang paghinga. DON, RAFAEL. Ang mga resulta ng paghahanap ay nagsimulang lumabas. Mga lumang artikulo, mga larawan mula sa mga dekada na ang nakalipas. At sa isang litrato, mula sa isang lumang business journal, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mas batang bersyon ng ama ni Terence. At sa ilalim ng litrato, ang caption, Don Rafael De Vega, the patriarch and founder of De Vega Holdings. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran at biglang nanikip ang kanyang paghinga. Si Don Rafael at ang ama ni Terence ay iisa. Ang lalaking pinagkatiwalaan ng kanyang ama ay ang pinuno rin ng pamilyang ngayon ay unti-unting pumapatay sa kanya. Ang tiwala ay parang salamin, Imani. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang mga lamat. Ang mga salitang yon ng kanyang ama ang bumubulong sa isipan ni Imani habang nakatitig siya sa larawan ni Don Rafael sa screen ng kanyang telepono. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na banyo ay ang asul na sinag mula sa gadget na nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya ang biktima. Ang kanyang ama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ay niloko rin ng pamilyang ito. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ni Terence ay isang malaking kasinungalingan. Wala siyang utang sa kanila. Sila ang may utang sa kanya. Isang utang na dugo at luha. Kinabukasan, ang atmosfera sa mansyon ay naging mas abala. Naghahanda ang lahat para sa Heritage Gala ng mga De Vega, isang pagtitipon bago ang anibersaryo ng kumpanya.
Ito ang panahon kung kailan ipinapakita ng pamilya ang kanilang mabuting kasaysayan. Imani, ano ba, bingi ka na ba? Ang matinis na boses ni Cassandra ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nasa itaas sila ng mansyon, sa isang silid na bihirang buksan, ang archive room. Puno ito ng mga lumang gamit, mga painting na hindi na ginagamit, at mga kahon ng dokumento. Pasensya na, Cassandra. May iniisip lang ako. Mahinang sagot ni Imani habang hawak ang isang basahan. Pwes, itigil mo ang pag-iisip at kumilos ka. Gusto ni Ate Leticia na linisin mo ang lahat ng gamit ni Papa dito. Ilipat mo ang mga lumang files sa storage sa labas. At siguraduhin mong walang mawawala, kundi malilintikan ka sa amin. Utos ni Cassandra bago ito lumabas at padabog na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Imani sa gitna ng alikabok at amoy ng lumang papel. Ngunit sa halip na mainis, nakaramdam siya ng kuryente ng pag-asa. Ito na ang pagkakataon niya. Inutusan siyang linisin ang mismong lugar kung saan posibleng nakatago ang mga sagot na hinahanap niya. Sinimulan niyang buksan ang mga kahon. Ang unang 2 oras ay nauwi sa mga lumang resibo at mga litrato ng mga taong hindi niya kilala. Ngunit nang marating niya ang pinakailalim na bahagi ng isang malaking baul na yari sa kahoy na nera, may nakita siyang isang folder na kulay itim. Sa gilid nito may isang maliit na logo, isang ibon na nakadapo sa isang sanga, isang nightingale. Ang paghinga ni Imani ay naging mababaw. Maingat niyang binuksan ang folder. Ang unang pahina ay may titulong, Project Nightingale, a joint venture between Santos Construction and De Vega Holdings. Santos Construction, ang kumpanya ng kanyang ama. Habang binabasa niya ang mga pahina, ang katotohanan ay unti-unting lumitaw na parang isang bangkay na lumulutang sa tubig. Ang Project Nightingale ay isang malaking housing project. Ang ama ni Imani ang naglabas ng lahat ng pondo, habang ang mga De Vega ang humawak sa legalidad at permits. Ngunit sa mga huling dokumento, nakita niya ang isang serye ng mga liham. Pinigilan ng mga De Vega ang mga permit, dahilan upang malubog sa utang ang Santos Construction. At nang tuluyan ng bumagsak ang kanyang ama, binili ng mga De Vega ang lahat ng shares sa halagang halos barya na lamang. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Imani sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa sakit lamang. Namatay ito sa sama ng loob matapos traidurin ng itinuring nitong kapatid. At siya, ang anak ng biktima, ay pinakasalan ng anak ng salarin para lamang tuluyang mapatahimik ang anumang bakas ng nakaraan. Kaya ba ako narito? Bulong niya sa sarili, ang mga luha ay pumatak sa tuyong papel. Lumilikha ng mga basang bilog sa ibabaw ng mga ebidensya. Kaya ba ako pinakasalan ni Terence para maging garantiya na walang maghahalukay sa dumi nila? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng paa sa labas ng pinto. Ang matigas na tunog ng sapatos na tumatama sa sahig ay mabilis na papalapit. Mabilis niyang isinara ang folder at pilit na isiningit ito sa ilalim ng kanyang duster sa bandang bewang. Hindi pa siya nakakatayo nang bumukas ang pinto. Si Terence, nakatayo ito sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang pawisang mukha ni Imani at ang kalat sa paligid. Anong ginagawa mo, Imani? Kanina ka pa hinahanap ni Leticia sa baba. Lilinilis ko lang ang mga kahon, gaya ng sabi nila. Sagot niya, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Nararamdaman niya ang kanto ng folder na tumutusok sa kanyang balat. Isang lihim na kasing bigat ng tingga. Lumapit si Terence, ang bawat hakbang ay nagpapaliit sa mundo ni Imani. Tumigil ito sa harap niya at hinawakan ng kanyang baba. Pilit na iniharap ang kanyang mukha rito. Bakit ka namumutla? At bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Tanong ni Terence, ang boses ay mababa at puno ng paghihinala. Ibinaba ni Terence ang kanyang tingin
sa katawan ni Imani. Tinitingnan kung may itinatago ito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa archive room ay naging kasing talaalas ng isang patalim. Isang maling galaw, isang maling tingin, at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawalan ng saysay. Masyadong mainit dito, Terence. Nahihilo lang ako. Pagsisinungaling niya, pilit na hindi nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Terence ng matagal, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dalian mo dyan. Pagkatapos mo, dumiretso ka sa kwarto. May mahalagang bisita tayong darating para sa hapunan at gusto kong maging perpektong asawa ka ulit. Nang makalabas si Terence at marinig ni Imani ang paglock ng pinto mula sa labas. Isang ugali nito kapag gusto siyang disiplinahin. Napaupo siya sa sahig, nakalak ang pinto, nakulong siya sa loob ng archive room, at sa kanyang kandungan, hawak niya ang folder na magpapabagsak sa buong pamilya De Vega. Ngunit paano niya ilalabas ang ebidensya kung siya mismo ay hindi makalabas sa silid na yon? Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng nakaraan at ang malamig na katotohanan. Ang lalaking pinakasalan niya ay ang anak ng pumatay sa kanyang ama. Ang silid na ito ay hindi isang archive room. Ito ay isang libingan. Libingan ng mga pangarap ng aking ama at libingan ng katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Nakaluhod si Imani sa malamig na sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa saradong pinto. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang patak ng asido sa kanyang sistema. Hawak niya ang Project Nightingale folder, ang tanging sandata niya laban sa mga halimaw na kumukupkop sa kanya. Ngunit sa likod ng saradong pinto, narinig niya ang tawanan ni Leticia at Cassandra sa pasilyo, isang tunog na puno ng panunuya. Hayaan mo siyang magmuni-muni doon. Narinig niyang sabi ni Leticia. Masyado siyang nagiging kampante nitong mga nakaraang araw. Kailangan niyang maalala kung sino ang amo sa bahay na ito. Niyakap ni Imani ang folder sa kanyang dibdib. Hindi niya maaaring hayaang makita ito ni Terence. Sa loob ng silid na puno ng alikabok, mabilis siyang naghahanap ng mapagtataguan. Nakita niya ang isang lumang painting ng pamilya De Vega na nakasandal sa pader. Sa likod ng canvas, may isang maliit na puwang. Maingat niyang isiningit doon ang folder. Tinitiyak na walang anumang kanto ang sisilip. Eksaktong pagkatapos niyang magawa iyon, narinig niya ang pag-ikot ng susi sa labas. Bumukas ang pinto at iniluwa si Lola Remedios. May dalang tray ng pagkain at isang basong tubig. Hija! Mahinang tawag ng matanda. Mabilis na lumingon sa labas bago tuluyang pumasok. Kailangan mong kumain. Galit na galit si Terence sa ibaba. May dumating na bisita, si Attorney Victor Rivera. Attorney Victor Rivera. Ang pangalan ay parang isang kislap ng kidlat sa isipan ni Imani. Nakita niya ang pangalang iyon sa Project Nightingale folder. Siya ang legal counsel na nagayos ng mga dokumentong nagpabagsak sa kanyang ama. Lola, kailangan niyo po akong tulungan. Bulong ni Imani, hawak ang kamay ng matanda. Ang folder, itinago ko sa likod ng painting. Huwag niyo pong hahayaang makuha nila yon. Tumango si Lola Remedios. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ngayon, ayusin mo ang iyong sarili. Pinatatawag ka ni Terence. Isang gabi pa. Imani, magsuot ka muli ng iyong maskara. Puno ng kaba ngunit may matatag na puso. Bumaba si Imani. Sa dining hall, nakaupo si Terence sa kabisera. Katabi ang isang lalaking may mapuputing buhok at isang aura ng kapangyarihan, si Attorney Rivera. Naroon din sina Leticia at Cassandra, suot ang kanilang pinakamagagandang alahas na tila ba walang nangyaring kahihiyan nung mga nakaraang gabi. Andito na pala ang aking asawa, sabi ni Terence. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamahal. Tumayo ito at inalalayan si Imani na maupo sa kanyang tabi. Attorney?
I believe you remember Imani, the daughter of Antonio Santos. Tumingin ang abogado kay Imani, isang tingin na tila sinusukat ang kanyang halaga. Of course, your father was a persistent man, Imani. Sayang at hindi niya nakita ang tagumpay ng kumpanya ni na Terence ngayon. Persistent. Isang euphemismo para sa taong lumaban hanggang sa huling hininga. Pilit nang ngumiti si Imani kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay gustong sumigaw. Salamat po, attorney. Malaki po ang tiwala ni Papa sa pamilya De Vega. Ang hapunan ay naging isang serye ng mga kwentong puno ng kasinungalingan. Pinapanood ni Imani si Terence at ang abogado na nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling alak. Sa bawat lagok nila, naiisip ni Imani ang paghihirap ng kanyang ama. Ang mga gabing hindi ito makatulog dahil sa mga utang na idinulot ng mga taong ito. Bigla, itinigil ni Terence ang kanyang pagkain at tumayo ng may hawak na baso ng wine. Actually, may mahalaga akong anunsyo ngayong gabi. Isang sorpresa para sa aking minamahal na asawa. Napatigil ang lahat. Tumingin si Terence kay Imani. Ang kamay nito ay mariing nakahawak sa kanyang balikat, tila isang bakal na kuko na nagbabaon sa kanyang laman. Napansin ko na simula na nang mamatay ang iyong ama, Imani, naging unstable ka. Ang mga kilos mo, ang mga illusions mo tungkol sa nakaraan. It worries me. Panimula ni Terence, ang boses ay puno ng mapagkunwaring habag. Naramdaman ni Imani ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Alam niya ang takbong ito. Kaya naman, sa tulong ni Attorney Rivera, napagpasyahan kong ako na ang hahawak sa lahat ng iyong legal at financial affairs. I've filed for a legal guardianship and a declaration of your mental incapacity, for your protection, of course. Ang baso ng tubig sa harap ni Imani ay nanginginig. Ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng aircon at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Mental incapacity? Mahinang ulit ni Imani. Yes, darling. Sabat ni Leticia nang may nakakairitang tawa. You've been acting so strange lately. Nililinisan mo ang archive room ng mag-isa. Nakikipag-usap ka sa sarili mo sa hardin. We just want you to get better. Tumingin si Imani kay Terence. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang ganap na tagumpay. Hindi lang nila kinuha ang kanyang dangal at ang kanyang mana. Ngayon, plano na nilang burahin ang kanyang karapatan bilang isang tao. Kapag idineklara siyang incapable, mawawala ng saysay ang anumang ebidensya na ilalabas niya. Sino ang maniniwala sa isang baliw? You can't do this, Terence. Bulong ni Imani. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngumiti si Terence, isang nangiting kasing talas ng isang scalpel. It's already done, Imani. All the papers are signed. From now on, you are officially under my care. At para masigurado ang iyong recovery, mananatili ka muna sa loob ng iyong kwarto simula bukas. Hanggat hindi sinasabi ng doktor na maayos ka na. Naiwan si Imani na tila binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa harap ng mga taong kumakain ng matiwasay, napagtanto niya ang lawak ng kanilang kasamaan. Plano siyang ikulong ng tuluyan. Ngunit sa gitna ng desperasyon, naalala niya ang folder na itinago niya sa archive room. Ang tanging tanong na lang, sino ang mas mabilis? Ang batas na hawak ni Terence o ang katotohanang nakatago sa likod ng isang lumang painting? Ang matunog na pag-ikot ng susi mula sa labas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ay sumunod ang nakatutulig na katahimikan. Nakatayo si Imani sa gitna ng kanyang kwarto, nakatingin sa puting pader na tila ba unti-unti siyang kinakain nito. Ang marangyang silid na dati simbolo ng kanyang katayuan ay ganap ng naging isang selda. Huwag kang mag-alala, Imani. Para ito sa ikabubuti mo. Ang huling narinig niyang boses ni Leticia mula sa kabilang panig ng pinto. May halong tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Lumapit si Imani sa bintana. Mula sa ikalawang palapag, nakita niya ang mga tauhan ni Terence na nagbabantay sa gate.
Hindi lang siya basta ikinulong. Ginawa siyang sentro ng isang maingat na operasyon. Ang bawat kilos niya, bawat sulyap, ay dadaan sa mapanuring mata ng mga De Vega. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Pagsapit ng tanghalian, bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. Kasunod ang isang lalaking may hawak na itim na bag, si Dr. Arrieta. Alam ni Imani ang pangalang iyon. Isa ito sa mga kaibigang doktor ni Terence na madalas imbitado sa kanilang mga party. "How are we feeling today, Imani?" Tanong ng doktor. Ang boses ay malambot, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Sabi ni Terence, nagkakaroon ka raw ng mga delusions tungkol sa iyong ama at sa mga dokumento ng kumpanya. Hindi ako baliw, Dr. Arrieta. At alam niyo yan. Matatag na sagot ni Imani, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Tiningnan lamang siya ng doktor at may kinuha mula sa kanyang bag, isang heringgilya. Ito ay isang mild sedative lang, para kumalma ang iyong isipan. You've been under a lot of stress. No, wag niyo akong lalapitan. Sigaw ni Imani, pilit na umaatras hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malamig na salamin ng bintana. Imani, stop being so dramatic. Saway ni Cassandra, ang mga mata ay nanlilisik. Gusto mo bang tawagin ko si Terence para siya mismo ang humawak sa'yo? Just take the medicine. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto at pumasok si Lola Remedios. May dalang tray ng pagkain. Nagtama ang kanilang paningin. Sa loob ng isang segundo, may isang mensaheng dumaan sa pagitan nila. Isang mabilis na pagtango mula sa matanda. "Ako na po ang bahala sa kanya, Doktor Senyora," mahinang sabi ni Lola Remedios. "Alam niyo naman po, sa akin lang nakikinig si Imani. Iwanan niyo muna kami." Nag-aalangan man, lumabas ang dalawa, ngunit hindi bago mag-iwan ng babala si Cassandra. "Make sure she takes it, Lola. Kung hindi alam mo ang mangyayari sa trabaho mo." Nang masiguro nilang wala na ang dalawa, mabilis na lumapit si Lola Remedios kay Imani. Imbes na gamot, isang maliit na piraso ng papel ang inilagay nito sa palad ni Imani. Nahanap na ni Terence ang kinaroroonan ng folder hija. Bulong ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ngunit hindi pa niya ito makuha. May mga bisita sa archive room ngayon para sa Heritage Gala. Maraming tao. Hindi siya pwedeng gumawa ng eksena. Napahawak si Imani sa kanyang dibdib. "Kailangan kong makuha ang folder bago niya ito makuha, Lola. Kapag nawala yon, wala na akong laban." "May mas malaking problema, Imani." Pagpapatuloy ni Lola. "Binabasa ko ang diary ng iyong ama habang wala sila. May isang pangalan doon. Isagani. Sabi ng ama mo, si Isagani ang tanging saksi sa krimen ni Don Rafael. Siya ang dating foreman sa Project Nightingale. Isagani. Isang bagong piraso ng puzzle. Isang taong maaaring maging susi sa kanyang kalayaan." "Nasaan siya, Lola?" "Hindi ko alam, Hija. Ngunit may address na nakasulat sa pinakahuling pahina ng diary. Isang lugar sa Binondo. Pero paano ka makakalabas dito? Bukas na ang Heritage Gala. Iyon na ang huling pagkakataon ni Terence na tuluyan kang itago sa harap ng lahat." Habang hawak ang papel na may address, napatingin si Imani sa hiringgilya na iniwan ng doktor sa ibabaw ng lamesa. Isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. "Lola, sabihin mo sa kanila na nakatulog na ako," sabi ni Imani. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong determinasyon. "Hayaan mo silang isipin na tinalo na nila ako. Hayaan mo silang maging kampante." Kinagabihan, habang ang buong mansyon ay abala sa huling preparasyon para sa gala, narinig ni Imani ang mga yabag ni Terence sa labas ng pinto. Pumasok ito at tinitigan ang kanyang natutulog na asawa. Naramdaman ni Imani ang kamay ni Terence na dumaan sa kanyang buhok, isang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. "Patawarin mo ako, Imani.
Bulong ni Terence, ang boses ay walang anumang emosyon. Pero hindi mo pwedeng sirain ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Pagkatapos ng bukas, makakalimutan ka na ng mundo. At sa wakas, magiging tahimik na ang lahat. Nang makaalis si Terence, idinilat ni Imani ang kanyang mga mata sa dilim. Ang bawat salita ni Terence ay naging panggatong sa kanyang galit. Hindi siya susuko, hindi siya mawawala sa limot. Ngunit habang tinitingnan niya ang nakalak na pinto at ang matataas na pader ng mansyon, isang malaking tanong ang nananatili. Paano siya makakatakas sa isang bilangguan kung saan ang mismong pag-ibig na ibinigay niya ang nagsisilbing rehas? Bigla, isang mahinang kaluskos ang naririnig niya mula sa kisame. Ang ventilation duct, isang maliit at makitid na daanan na tanging ang isang taong desperado lang ang magtatangkang pasukin. Ang dilim sa loob ng ventilation duct ay kasing kapal ng putik. Amoy alikabok at kalawang ang bawat hininga ni Imani, ngunit mas matindi ang amoy ng takot na nagmumula sa kanyang sariling balat. Ang bawat pag-usad niya sa makitid na daan ng metal ay lumilikha ng mahihinang tunog ng pagtama ng kanyang tuhod at siko na sa kanyang pandinig ay tila ba mga pagsabog ng kanyon sa gitna ng hating gabi. Huwag kang hihinto, Imani. Huwag kang hihinto. Bulong niya sa kanyang isipan. Ang kanyang mga kuko ay kumakaskas sa magaspang na bahagi ng duct hanggang sa magsimula nang humapdi ang kanyang mga daliri. Tumigil siya nang marinig ang mga boses mula sa ibaba. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng isang exhaust fan, nakita niya ang sala ng mansyon. Naroon si Terence, may hawak na baso ng scotch, habang kausap ang dalawang lalaking naka-uniforme ng security. Siguraduhin ninyong walang makakalapit sa kwarto ni Imani. Utos ni Terence, ang boses ay puno ng awtoridad. At bukas, bago magsimula ang gala, gusto kong mailipat na siya sa pasilidad sa Tagaytay. Ayaw ko ng anumang gulo sa harap ng mga bisita. Ang bawat salita ni Terence ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Imani. Wala na siyang oras. Bukas ang huling hatol sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang paggapang hanggang sa marating niya ang tapat ng archive room. Maingat niyang tinanggal ang takip ng ventilation grill. Ang bawat dahan-dahang pag-ikot ng tornilyo, gamit ang isang kutsarang lihim niyang itinago, ay nagpapapawis sa kanyang noo. Nang sa wakas ay matanggal ito, marahan siyang bumaba. Ang kanyang mga paa ay tumama sa sahig nang halos walang anumang ingay, tila isang aninong bumagsak mula sa langit. Ang archive room ay nababalot ng kadiliman, ngunit ang kintab ng mga lumang painting ay nagsisilbing gabay sa kanya. Mabilis siyang nagtungo sa likod ng painting ng Pamilya de Vega. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila ba lalabas na ito sa kanyang dibdib. Sinalat niya ang likuran ng canvas. Doon, naramdaman niya ang matigas na kanto ng folder. Isang buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang mga labi. Buhay pa ang kanyang ebidensya, ngunit bago pa man niya makuha ang folder, biglang bumukas ang ilaw sa silid. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko. Ang boses ni Leticia ay pumuno sa silid. Kasing talim ng isang basag na kristal. Nakatayo ang kanyang bayaw na babae sa may pintuan, may hawak na flashlight at isang mapanuyang ngiti. Hindi ito mag-isa, kasama nito ang dalawang gwardya. Akala mo ba ay hindi namin alam ang tungkol sa daanan sa Kisame? Masyadong predictable ang mga drama mo, Imani. Sabi ni Leticia habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, ngayon din. Niyakap ni Imani ang folder sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hinding-hindi niyo ito makukuha, Leticia. Ito ang magpapatunay sa lahat ng kasamaan ninyo. Kasamaan? Ang tawag doon ay negosyo, hija, sagot ni Leticia ng may tawa. At sa negosyo ang mahihina ay laging kinakain ng malalakas. Kunin niyo sa kanya yan. Dinaluhong siya ng dalawang gwardya.
Naganap ang isang mabilis na pag-aagawan. Ang mga kamay ng mga lalaki ay mariing humawak sa mga bisig ni Imani. Ang sakit ay nagpangiwi sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang folder na unti-unting nadudulas mula sa kanyang pagkakagapos. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng plorera ang narinig mula sa labas ng pasilyo. Kasunod ang sigaw ni Lola Remedios. Sunog! May sunog sa kusina. Naguluhan ang mga gwardya. Sa sandaling iyon ng pagkalito, buong lakas na siniko ni Imani ang isa sa mga lalaki at mabilis na tumakbo patungo sa bintana ng archive room. Wala na siyang pakialam kung gaano ito kataas. Wala na siyang pakialam kung masaktan man siya. Tumalon siya patungo sa sanga ng malaking puno ng mangga na nasa labas. Naramdaman niya ang matitigas na sanga na humahampas sa kanyang katawan, ang mga dahon na sumusugat sa kanyang balat bago siya bumagsak sa malambot ngunit basang lupa ng hardin. Ang sakit sa kanyang bukong-bukong ay tila isang apoy na gumagapang sa kanyang binti, ngunit pinilit niyang tumayo. Sa kanyang kamay, mahigpit pa ring nakakapit ang Project Nightingale folder. Huli na kayo! Bulong niya sa hangin habang mabilis na nagtatago sa mga madidilim na bahagi ng bakod. Naririnig na niya ang mga sirena ng bumbero at ang kaguluhan sa loob ng mansyon. Ang sakripisyo ni Lola Remedios, ang pagsunog sa sariling kusina para lamang bigyan siya ng pagkakataong makatakas ay hindi dapat masayang. Habang papalabas siya sa maliit na siwang ng bakod na itinuro sa kanya ng matanda, lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga De Vega. Ang bahay na akala niya ay langit, ngunit naging impyerno pala. Terence, hintayin mo ang bukas, sabi ni Imani. Ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Dahil bukas, ang lahat ng itinago ninyo ay magliliyab sa harap ng buong mundo. Nagsimulang pumatak ang ulan, hinuhugasan ang dumi at dugo sa kanyang mukha, habang unti-unti siyang nilalamon ng kadiliman ng gabi patungo sa Binondo, patungo kay Isagani. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa sugatang balat ni Imani habang pilit siyang naglalakad sa madidilim na eskinita ng Binondo. Ang amoy ng basang kalsada, ang singaw ng estero, at ang halimuyak ng insenso mula sa mga lumang gusali ay humahalubilo sa amoy ng kalawang at dumi sa kanyang mga kamay. Bawat hakbang ay isang pagtutuos sa sakit. Ang kanyang kanang bukong-bukong ay namimintog na at tila binabarena ng libu-libong pako. Nayakap niya ng mahigpit ang Project Nightingale folder sa ilalim ng kanyang basang jacket. Ito na lamang ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Wala na siyang pera, wala siyang proteksyon, at sa mata ng batas na binuo ni Terence, isa na siyang takas na baliw. Kailangan kong makita si Isagani, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw. Huminto siya sa harap ng isang luma at tila guguho ng apartment sa dulo ng isang makitid na kalye. Ang pader nito ay puno ng lumot at ang bintana ay nababalot ng makapal na alambre. Ayon sa address na isinulat ng kanyang ama, dito naninirahan ang taong nakakita sa lahat. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintong gawa sa mabigat na kahoy. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagdaloy ng tubig sa mga imburnal at ang malayo ngunit nakakatakot na tunog ng mga sirena ng pulis. Sa isip ni Imani, bawat anino ay tila isang tauhan ni Terence na handang sumakmal sa kanya. Sino yan? Isang paos at puno ng paghihinalang boses ang narinig mula sa likod ng pinto. Mang Isagani. Ako po si Imani, ang anak ni Antonio Santos. Sagot niya, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at pagod. Narinig niya ang tunog ng mabibigat na trangka na dahan-dahang tinatanggal. Bumukas ang pinto ng bahagya, sapat lamang para makita ang isang matandang lalaki na may malalim na mga mata at mukhang binugbog ng panahon. Nang makita nito ang mukha ni Imani, ang mukha na labis na kahawig ng kanyang ama, ay tila nakakita ito ng isang multo.
Kamukhang kamukha mo siya, Hija. Mahinang sabi ni Isagani. Mabilis siyang hinila papasok bago muling isara ang pinto ng mahigpit. Ang loob ng bahay ay maliit, puno ng mga lumang kagamitan sa konstruksyon at mga blueprint na nanilaw na sa tagal. May isang maliit na gasera sa ibabaw ng lamesa na nagbibigay ng madilaw at sumasayaw na anino sa paligid. Alam kong darating ang araw na ito, panimulala ni Isagani habang pinauupo si Imani sa isang luma at maingay na silya. Ang ama mo, si Antonio, hindi siya basta namatay sa sakit. Pinatay siya ng konsensya dahil sa ginawa ng mga De Vega. Inilabas ni Imani ang folder at inilatag ito sa lamesa. Mang Isagani, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Ano po ang nangyari sa Project Nightingale? Ang matanda ay huminga ng malalim. Ang tunog nito ay tila isang paghila ng mabigat na kadena mula sa ilalim ng dagat. Ang housing project na yon, sinadya nilang ibagsak. Binutas nila ang mga pundasyon sa gabi, pinalitan ang mga materyales ng mga substandard na semento. Gusto nilang magmukhang pabaya ang ama mo para mabaon siya sa mga demanda. At si Don Rafael, ang ama ni Terence, siya mismo ang nag-utos na sunugin ang bodega kung nasaan ang mga orihinal na kontrata. Naramdaman ni Imani ang isang malamig na kuryente sa kanyang likuran. Ang kataksilan ay mas malalim pa sa inaakala niya. May isang bagay pa, Imani. Pagpapatuloy ni Isagani, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Nandoon ako nang pirmahan ni Antonio ang huling kasunduan. Hindi niya alam na ang pinipirmahan niya ay ang pagsuko sa lahat ng ari-arian niya kapalit ng kaligtasan mo. Ginamit ka nilang pananakot sa kanya. Pinakasalan ka ni Terence hindi dahil sa mahal ka niya, kundi para masiguradong walang sinumang pamilya. Santos ang maglalakas loob na magtanong tungkol sa nakaraan. Napahawak si Imani sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang buong buhay niya, ang kanyang kasal, ang lahat ng sakripisyo niya ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking libingan ng kasinungalingan. Mang Isagani, kailangan ko pong tumestigo kayo. Pakiusap ni Imani. Bukas na ang anibersaryo ng kumpanya. Doon ko sila ibubunyag. Natigilan ng matanda. Ang takot ay rumehistro sa kanyang mukha. Papatayin nila tayo, Hija. Napakamakapangyarihan ng mga De Vega. Patay na rin naman po ang pagkatao ko kung hindi ko ito gagawin. Matatag na sagot ni Imani. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang marahas na tunog sa labas. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na biglang huminto sa tapat ng apartment. Kasunod nito ay ang matitigas na yabag ng mga sapatos na tumatama sa semento. Mabilis at may layuning pumatay. Isang malakas na liwanag mula sa isang flashlight ang tumagos sa mga siwang ng bintana. Tila isang mata ng dyablo na naghahanap ng biktima. Nahanap na nila tayo. Bulong ni Isagani, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Napatayo si Imani. Binaliwala ang sakit sa kanyang paa. Mabilis niyang kinuha ang folder. Sa labas, narinig niya ang pamilyar na boses ni Terence, kasing lamig ng kamatayan. Imani, alam kong nandyan ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lumabas ka na bago ko pasunugin ang buong lugar na ito. Lumabas ka na, Imani. Mahal kita. Ayaw kong masaktan ka. Ang boses ni Terence mula sa megaphone ay tila isang malamyos na kanta, ngunit para kay Imani, ito ay tunog ng isang sumasabog na bomba. Ang irony ng salitang mahal sa gitna ng mga armadong lalaki na nakapaligid sa kanila ay nagdulot ng isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Naninikip ang kanyang dibdib, ang bawat hininga ay tila paghigop ng bubog. Nakatayo si Imani sa dilim, ang kanyang likod ay nakadiin sa malamig at mamasa-masang pader ng apartment ni Isagani. Naramdaman niya ang marahas na paghampas ng ulan sa bubungan. Ang bawat patak ay tila isang paalala
na ang oras ay mabilis na nauubos. Huwag kang makinig sa kanya, Hija. Bulong ni Isagani. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kalawanging tubo ng bakal bilang depensa. Ang mga salita niya ay parang asukal na nakabalot sa lason. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pinto. Ang tunog ng kahoy na unti-unting nabibiyak ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Imani ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay tila isang takot na hayop na naghahanap ng butas na matatatakasan. Terence, itigil mo na ito. Sigaw ni Imani. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa takot at galit. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ninyo sa Project Nightingale. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa labas. Pagkatapos, ang tawa ni Terence, isang tawang walang kaluluwa, ang pumuno sa eskinita. At sino ang maniniwala sa iyo? Isang babaeng baliw sa mata ng batas? Isang takas na pasyente? Tanong ni Terence, ang boses ay naging malamig at puno ng pagbabanta. Ibigay mo sa akin ang folder at ipinapangako ko, hindi kita itutuloy sa mental hospital. Dadalhin kita sa isang isla kung saan malaya ka. Basta wag mo lang akong kakalabanin. Isang isla, isang magandang pangalan para sa isa pang uri ng bilangguan. Naramdaman ni Imani ang Project Nightingale folder sa ilalim ng kanyang jacket. Ito ang kanyang tanging alas, ang tanging nag-uugnay sa kanya sa hustisya. Kung ibibigay niya ito, para na rin niyang pinatay ang kanyang ama sa ikalawang pagkakataon. Hija, sumunod ka sa akin, bulong ni Isagani. Hinila siya ng matanda patungo sa likurang bahagi ng apartment sa isang maliit na bintana na nakaharap sa madilim at mabahong estero. Tumalon ka na. May sasakyang naghihintay sa kabilang dulo ng tulay. Ang mga kaibigan ko sa construction. Tutulungan ka nila. Paano kayo, Mang Isagani? Matanda na ako, Imani. Marami na akong kasalanan kay Antonio. Hayaan mong ito na ang aking pambayad sala. Sabi ng matanda, ang mga mata ay puno ng kapayapaan sa kabila ng panganib. Bago pa man makasagot si Imani, ang pintuan ay ganap ng nawasak. Ang tunog ng pagkawasak ng kahoy ay sinundan ng pagpasok ng mga lalaking nakauniporme. Sa gitna nila, lumakad si Terence ng may kumpiyansa. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na ngayon ay nadudumihan na ng putik ng binondo. Huli ka, sabi ni Terence. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Nakatutok kay Imani. Dinaluhong ni Isagani ang mga gwardya. Ang kanyang kalawanging tubo ay iwinasiwas niya ng walang takot. Takbo, Imani! Takbo! Ang sumunod na sandali ay naging isang malabong serye ng mga pangyayari. Narinig ni Imani ang tunog ng pakikipaglaban, ang mga boses ng mga lalaking nagmumura, at ang mahinang daing ni Isagani nang ito ay itulak ng marahas sa sahig. Sa gitna ng panunuyo ng kanyang lalamunan, tumalon si Imani mula sa bintana. Naramdaman niya ang hapdi ng mga sanga ng mga ligaw na halaman na sumasabit sa kanyang balat bago siya lumubog sa madilim at malamig na tubig ng estero. Ang amoy ng burak ay pumasok sa kanyang ilong, ngunit hindi niya ito inintindi. Ang tanging mahalaga ay ang folder na itinaas niya ng mataas para hindi mabasa. Habang lumalangoy siya sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang galit na sigaw ni Terence mula sa itaas. Hanapin niyo siya! Huwag ninyong hahayaang makatakas ang babaeng yan. Nakarating si Imani sa kabilang pampang. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginawa't pagod. Ang putik ay nakabalot sa kanyang mukha. Ang kanyang damit ay punit-punit na. Mukha na siyang isang pulubi, isang babaeng nawala sa katinuan. Ngunit habang nakatayo siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw, hinihingal at sugatan, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Ito ay isang malamig at matalim na kapangyarihan. Tiningnan niya ang mansyon ng mga De Vega mula sa malayo. Ang kintab ng mga ilaw nito
na tila isang koronang gawa sa kasinungalingan. Ito na ba ang huling gabi ng aking pagiging biktima? Tanong niya sa sarili, habang ang ulan ay patuloy na humuhugas sa kanyang mga luha. O ito na ang simula ng aking muling pagkabuhay? Sa dulo ng kalsada, isang lumang taxi ang dahan-dahang huminto. Ang driver ay tumango sa kanya, ang hudyat na ibinigay ni Isagani. Habang sumasakay sa taxi, naramdaman ni Imani ang bigat ng folder sa kanyang kandungan. Hindi na lang ito papel, ito ang kanyang espada. At bukas, sa gitna ng Heritage Gala, sa harap ng lahat ng mga taong humubad sa kanyang dangal, siya naman ang maghuhubad ng katotohanan sa buong pamilya De Vega. Ang sugat sa balat ay naghihilom, ngunit ang sugat sa dangal ay tila isang uling na patuloy na nagbabaga hanggat hindi nakakakuha ng katarungan. Nakatitig si Imani sa kanyang sariling refleksyon sa basag na salamin ng isang maliit na safe house sa Binondo. Ang kanyang mukha ay puno ng gasgas mula sa pagtalon sa mga sanga. Ang kanyang mga mata ay pinalilibutan ng itim na marka ng pagod at puyat. Ang maputik na tubig ng estero ay natuyo na sa kanyang balat, nag-iwan ng isang mapanglaw na amoy ng pagkabulok. Ngunit sa likod ng lahat ng dumi, may isang bagong ningning sa kanyang mga mata, isang ningning na kasing talas ng isang bagong hasang itak. Sa labas ng maliit na silid, naririnig niya ang mahinang usapan ng mga kasamahan ni Isagani, mga trabahador sa konstruksyon na minsan ding naging biktima ng pamilya De Vega. Sila ang nagligtas sa kanya. Sila ang nagbigay ng proteksyon ng ang buong mundo ay tila gustong tumalikod sa kanya. Hija, handa na ang lahat. Mahinang sabi ng isang lalaking nagngangalang Cardo, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Isagani. Inilapag nito sa lamesa ang isang laptop at isang scanner na tila ba hiningi pa sa kung saang opisina. Tumango si Imani. Ang kanyang mga kamay, bagamat nanginginig pa sa lamig, ay naging matatag nang hawakan niya ang Project Nightingale folder. Ang bawat pahina, bawat dokumento, at bawat pekeng pirma ay maingat niyang iniscan. Ang tunog ng makina ng scanner ay tila isang kumpas ng orasan na nagbibilang patungo sa pagkagunaw ng imperyo ni Terence. Lola Remedios, sana ay ligtas ka. Bulong ni Imani sa sarili habang tinitingnan ang isang larawan ng kanyang ama na nakasingit sa diary. Ang pag-aalala para sa matandang nag-alaga sa kanya ay tila isang mabigat na bato sa kanyang puso. Ngunit alam niyang ang tanging paraan para mabigyang saysay ang sakripisyo nito ay ang ituloy ang laban. Isang gabi na lang, bukas ay ang Heritage Gala ng mga De Vega. Ang gabi kung kailan ipagdiriwang nila ang kanilang ginintuang kasaysayan sa harap ng mga makapangyarihang tao sa bansa. Kailangan kong makapasok sa Hotel Cardo, sabi ni Imani. Ang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Mahigpit ang seguridad, ma'am. Ang mga tauhan ni Terence ay nakabantay sa bawat sulok. Ang utos nila ay barilin ka sa oras na makikita ka. Babala ni Cardo. Ngumiti si Imani, isang malamig at mapait na ngiti. Hindi nila ako makikita bilang si Imani Santos. Makikita nila ako bilang anino ng lahat ng kasalanang ginawa nila. Gamit ang kaunting pera na lihim na ibinigay sa kanya ni Lola Remedios bago ang sunog at sa tulong ng mga asawa ng mga trabahador, nagsimula ang transformasyon ni Imani. Hindi siya bibili ng mamahaling gown. Kukuha siya ng isang uniforme ng service crew ng hotel. Ang kanyang buhok na dati nakalugay at amoy mamahaling shampoo ay itinali niya ng mahigpit, itinatago sa ilalim ng isang hairnet. Ang kanyang mukha na dati puno ng pampaganda ay hinayaan niyang maging maputla. Isang mukha ng isang ordinaryong manggagawang hindi mapapansin sa gitna ng karangyaan. Habang naghahanda, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan, ang araw ng kanilang kasal ni Terence. Naalala niya kung paano siya nito tiningnan ng may pagmamahal, kung paano nito ipinangako na poprotektahan siya habang buhay. Ang haplos ng kamay ni Terence sa kanyang pisngi noon ay tila isang panaginip
na ngayon ay naging isang madugong katotohanan. Ang pag-ibig na akala niya ay silungan ay naging isang patibong na unti-unting pumatay sa kanyang ama at sa kanyang dangal. Ang bawat halik mo, Terence, ay may lasa ng kataksilan. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magkaroon ito ng marka. Pagsapit ng gabi ng gala, ang Manila Grand Hotel ay nababalot ng kintab ng mga ilaw at bango ng mga mamahaling bulaklak. Ang mga pulang carpet ay nakalatag para sa mga bisitang suot ang kanilang pinakamagagandang kasuotan. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang maliit na truck ng catering ang dahan-dahang pumasok sa loading dock. Mula sa likod ng truck, bumaba si Imani. Suot ang puting uniforme ng isang server. Ang Project Nightingale folder ay wala na sa kanyang kamay. Ito ay nasa loob na ng isang maliit na USB drive na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Ang paglakad niya sa loob ng hotel ay tila pagpasok sa lungga ng mga leon. Ang bawat gwardyang nadadaanan niya ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, nakayuko, tila isang taong walang halaga sa mata ng mga elitista. Nakarating siya sa likurang bahagi ng ballroom. Mula sa likod ng mabibigat na kurtina, nakita niya si Terence sa gitna ng entablado, nakasuot ng kanyang pinakamagarang tuksido, nakangiti at tumatanggap ng mga palakpakan. Sa tabi nito ay sina Leticia at Cassandra. Suot ang mga alahas na ninakaw mula sa pamilya ni Imani. Nagliliwanag sa ilalim ng mga chandelier na tila ba sila ang pinakamalinis na tao sa mundo. Ladies and gentlemen, ang boses ni Terence ay umalingaw-ngaw sa buong hall, puno ng kumpiyansa. Tonight, we celebrate not just the success of the Vega Holdings, but the integrity and the legacy of our family. Ang bawat salita ni Terence ay tila isang insulto sa lahat ng namatay at nagdusa. Naramdaman ni Imani ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para maningil. Dahan-dahan niyang nilapitan ang control booth ng audiovisual system ng ballroom. Ang tech crew ay abala sa pag-aayos ng mga ilaw para sa susunod na bahagi ng programa. Sa isang sandali ng hindi pagkakaunawaan, nang umalis ang isa sa mga technician para kumuha ng kape, mabilis na kumilos si Imani. Nanginig ang kanyang mga daliri habang isinasaksak niya ang USB drive sa computer. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay. Sa screen, lumitaw ang mga files, ang mga video, ang mga dokumento, ang mga boses ng pagtataksil. Imani? Anong ginagawa mo rito? Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Isang boses na hindi niya inaasahang maririnig sa gabing iyon. Napatigil ang mundo ni Imani habang dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mang Ernesto. Halos hindi lumabas ang tinig ni Imani habang nakatitig sa matandang accountant. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis at malakas ang paghampas. Bawat pintig ay nagdadala ng takot sa kanyang buong katawan. Nakatayo ang matanda sa dilim ng control booth. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, sa gulat habang nakatingin sa uniforme ni Imani at sa computer na kinalalagyan ng USB drive. Nanginginig ang mga kamay ni Imani. Handa na siyang tumakbo o magmakaawa. Ngunit bago pa siya makakilos, dahan-dahang itinaas ni Mang Ernesto ang kanyang kamay at inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi. Isang hudyat ng katahimikan. Gawin mo na ang dapat mong gawin, Hija. Mahinang bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng panginginig, ngunit may kasamang determinasyon. Para sa katarungan ng iyong ama at para na rin sa aking konsensya. Walang salitang namutawi kay Imani. Isang mabilis na pagtango lamang ang kanyang naisagot bago muling ibaling ang atensyon sa screen. Sa isang mabilis na paggalaw ng cursor,
Pinindot niya ang utos na magpapatakbo sa lahat. Sa labas, sa gitna ng ballroom, si Terence ay patuloy sa kanyang talumpati. Ang bawat salita niya tungkol sa karangalan at katapatan ay tila isang malupit na biro para sa mga taong nakakaalam ng katotohanan. Ang pamilya De Vega ay itinayo sa pundasyon ng tiwala at pagsisikap. Biglang napatigil si Terence nang ang malaking screen sa kanyang likuran na dapat ay nagpapakita ng mga larawan ng kanilang mga charity works ay biglang nag-iba ng anyo. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong hall habang lumalabas ang isang dokumentong may kulay pula na selyo. Ang dokumento ng Project Nightingale. Kasunod nito ay ang mga audio recordings, ang boses ni Terence na malinaw at walang pag-aalinlangan habang tinatawag na basahan at magnanakaw si Imani. Ang kanyang pag-amin na ginagawa niyang fall guy ang sariling asawa para sa kanyang mga ilegal na transaksyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Tila mga sampal na tumatama sa mukha ng mga bisitang kanina lamang ay humahanga sa kanya. Ano ito? Patayin ninyo ang projector. Ngayon din. Sigaw ni Terence, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging putla tila sa isang bangkay, habang ang bawat mata sa loob ng hall ay nakatutok sa kanya ng may pagkasuklam. Sina Leticia at Cassandra ay napatayo mula sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mamahaling alahas ay tila biglang naging mabigat at marumi sa paningin ng mga tao. Ang mga bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumakas, tila isang papalapit na bagyo ng paghatol. Mula sa likod ng kurtina, lumabas si Imani. Tinanggal niya ang kanyang hairnet, hinayaang bumagsak ang kanyang buhok, at naglakad patungo sa gitna ng entablado. Bagamat suot ang isang hamak na uniforme ng server, ang kanyang aura ay kasingkinang ng pinakamahal na hiyas. Bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng katarungan. Ang katotohanan ay hindi kailanman mababaon sa limot, Terence, sabi ni Imani. Ang kanyang boses ay naging matatag, walang bakas ng takot, tila isang reyna na muling binabawi ang kanyang trono. Hubad na ang inyong kasaysayan sa harap ng lahat. Nagwala si Terence sa gitna ng kanyang galit at kahihiyan, dinaluhong niya ang control booth. Narinig ni Imani ang tunog ng mga kagamitang itinutumba, ang marahas na paghila sa mga kable. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw. Ang ballroom ay nabalot ng ganap na kadiliman, kasunod ang mga sigaw ng takot at kalituhan mula sa mga bisita. Akala mo ba ay natalo mo na ako, Imani? Ang boses ni Terence ay narinig sa dilim, malapit, puno ng lason at pagnanais na pumatay. Dito ka na mamatay sa dilim kasama ng mga ebidensya mo. Naramdaman ni Imani ang isang kamay na humablot sa kanyang leeg, mariin at mapanakit. Ang bawat hininga niya ay tila kinakapos. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim sa gitna ng pisikal na pananakit. Ngunit bago pa man mawalan ng malay si Imani, isang biglaang liwanag ang muling sumabog sa loob ng hall. Hindi ito mula sa projector. Ito ay ang mga flash ng kamera ng media na kanina pa palang lihim na pinapasok ni Cardo sa tulong ni Mang Ernesto. At kasabay ng liwanag na yon ay ang tunog ng mga pinto ng ballroom na marahas na ibinukas, kasunod ang mabilis na yabag ng mga tauhan ng NBE at pulisya. Ang screen na kanina ay namatay ay muling nabuhay sa pamamagitan ng isang backup system na itinago ni Imani sa ilalim ng entablado. Sa pagkakataong ito, hindi lang dokumento ang lumabas. Ito ay ang live footage ni Terence habang sinasakal si Imani. Isang ebidensya ng pagtatangka sa buhay na hindi na niya mapatutunayan na gawa-gawa lamang. Terence De Vega, you are under arrest. Ang boses ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw. Mas malakas kaysa sa anumang palakpakan. Ang matigas na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Terence ay tila isang malakas na hatol na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang malamig na kislap ng mga posa sa ilalim ng mga chandelier ay naghudyat ng ganap na pagbagsak ng kanyang imperyo. Nakatitig si Imani,
habang ang lalaking dati niyang minahal ay pilit na iginigod ng mga tauhan ng NBA palabas ng entablado. Imani, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Ang sigaw ni Terence ay puno ng desperasyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nag-aapoy sa galit kahit sa gitna ng kanyang pagmamakaawa. Hindi kumibo si Imani. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid, ang bawat hininga niya ay malalim at puno ng kapayapaan. Ang kanyang mukha, na dati madalas mamutla sa takot, ay ngayon ay nababalot ng isang liwanag na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali. Terence, mahinang sabi ni Imani, ang boses ay sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid. Ngunit ang katarungan ay para sa lahat. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, sina Leticia at Cassandra ay pilit na nagtatago sa likod ng kanilang mga mamahaling designer bags upang iwasan ang mga flash ng kamera ng media. Ang kanilang mga tinig na dati puno ng pangungutya ay ngayon ay naging mga mahihinang hikbi at panunumbat sa isa't isa. Kasalanan mo ito, Leticia. Sabi ko sa'yo, huwag nating galawin ang mga dokumento ni Papa. Sigaw ni Cassandra habang hinihila siya ng isang babaeng pulis. Tumigil ka, Cassandra. Ikaw ang kumuha ng mga alahas ni Imani. Ganti ni Leticia, ang kanyang mukha ay punong-puno ng luhang humalo sa kanyang makapal na makeup na nagmukhang isang nakakatakot na maskara ng kahihiyan. Ang bawat hiyas na suot nila ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanilang leeg. Ang bawat mata sa loob ng Manila Grand Hotel ay nakatutok sa kanila ng may pagkasuklam. Ang mga taong dati nakikipag-unahan para lamang maanyayahan sa kanilang mga party ay ngayon ay tumatalikod at nagbubulungan tungkol sa kanilang kasalanan. Habang inilalabas ang mga De Vega, lumapit si Imani kay Mang Ernesto. Ang matandang accountant ay nakatayo sa isang sulok. May hawak na panyo sa kanyang mga mata. Salamat po, Mang Ernesto. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Sabi ni Imani, hinawakan ang kamay ng matanda. Ako ang dapat magpasalamat, Hija. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Sagot ni Mang Ernesto, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng lungkot at ginhawa. Ang tatay mo, sigurado akong ipinagmamalaki ka niya ngayon. Sa labas ng hotel, sa gitna ng nagkakagulong media at mga nag-uusisang tao, nakita ni Imani ang isang pamilyar na mukha. Mula sa loob ng isang ambulansya, dahan-dahang bumaba si Lola Remedios. May benda ang isang kamay mula sa sunog, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Mabilis na tumakbo si Imani at niyakap ang matanda. Ang amoy ng gamot at usok na nakadikit sa duster ni Lola Remedios ay tila pinakamabangong pabango para kay Imani. Ito ang amoy ng tunay na pagmamahal at sakripisyo. Ligtas po kayo, Lola. Bulong ni Imani. Ang mga luha sa kanyang mata ay sa wakas ay naging luha ng kagalakan. Sabi ko sa iyo, Hija, ang araw ay sisikat din. Sagot ni Lola Remedios, hinahaplos ang buhok ni Imani. Lumipas ang mga sumunod na araw na tila isang panaginip. Ang mga balita tungkol sa The De Vega Scandal ay naging bukambibig sa buong bansa. Ang Project Nightingale ay muling binuksan, hindi bilang isang instrumento ng krimen, kundi bilang isang investigasyon para mabalik ang mga nawalang ari-arian sa mga tunay na may-ari. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang nakuha, napatunayan na ang pamilya Santos ang tunay na nagmamay-ari ng malaking bahagi ng De Vega Holdings. Ang mansyon na naging bilangguan ni Imani ay ganap nang naisalin sa kanyang pangalan. Sa huling gabi ng linggong iyon, tumayo si Imani sa balkonahe ng mansyon. Wala na ang mga gwardya, wala na ang mga matang mapanghusga. Ang tanging naririnig niya ay ang huni ng hangin sa mga puno at ang malayong tunog ng dagat. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang pisngi, ngunit hindi na siya nanginginig. Ang kanyang pagkatao ay muling nabuo.
mas matibay at mas matatag kaysa noon. Ang bawat piraso ng kanyang dignidad na tinangkang hubarin ng mga De Vega ay muling bumalik sa kanya. Suot niya ngayon ng may taas noo. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Imani na siya ay tunay na malaya. "Handa na ako, Papa," bulong niya sa langit. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa unang bituin na lumitaw sa dilim. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang liham na naiwan sa kanyang lamesa. Isang liham mula sa kulungan na may sulat kamay ni Terence. At sa loob nito may isang salita lamang na nakasulat, "Babalik ako." Ang dagat ay may sariling paraan ng paghuhugas sa mga bakas ng nakaraan. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, tila may ibinabaong hapdi at may inilalantad na bagong pag-asa. Nakatayo si Imani sa dalampasigan ng isang maliit na bayan sa probinsya, kung saan ang lupa ay minana niya mula sa kanyang ama. Wala na rito ang kintab ng mga kristal na chandelier o ang amoy ng mamahaling alak ng Maynila. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng alat sa hangin at ang init ng araw na humahalik sa kanyang balat. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, malaya sa anumang palamuti. Ngunit ang kanyang kagandahan ay mas nagniningning ngayon dahil ito ay nagmumula sa isang pusong payapa. Sa malayo, nakita niya si Lola Remedios na nakaupo sa isang tumba-tumba sa balkonahe ng kanilang bagong bahay habang nagbabasa ng libro. Ang matanda ay hindi na kailangang gumising ng maaga para magsilbi sa mga taong walang puso. Ngayon, siya na ang pinagsisilbihan. Sila ay bumuo ng isang maliit na pundasyon, ang Santos Healing Center. Isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aapi at karahasan sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. "Ma'am Imani, handa na po ang hapunan," tawag ng isa sa mga kababaihang tinutulungan nila. Ngumiti si Imani at tumango. Isang simpleng buhay, ngunit puno ng kahulugan. Bago pumasok sa loob, binuksan ni Imani ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay ang Project Nightingale folder na ngayon ay isa na lamang alaala ng tagumpay ng katarungan. Kinuha niya rin ang liham na ipinadala ni Terence mula sa kulungan, ang liham na nagsasabing babalik ito. Sa harap ng lumiliyab na maliit na apoy sa kanyang tabi, dahan-dahang inihulog ni Imani ang papel. Pinanood niya ang mga salita ni Terence na unti-unting kinakain ng apoy, naging abo, at tinangay ng hangin patungo sa dagat. Wala na ang takot. Ang banta ng nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Dahil ang babaeng dating takot at hubad ay ngayon ay nababalot na ng baluti ng sariling lakas. Napangiti siya nang maalala ang tanong na madalas niyang itanong sa sarili noong siya ay nasa gitna pa ng dilim. Pinatawad na ba niya ang mga De Vega? Ang sagot ay hindi naging madali. Hindi niya pinatawad ang kanilang kasamaan, ngunit pinatawad na niya ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal, sa paniniwalang wala siyang halaga, at sa pag-aakalang ang pag-ibig ay dapat laging may kasamang sakit. Ang pagpapatawad na yon ang nagbigay sa kanya ng tunay na katahimikan. Nilapitan niya ang puntod ng kanyang ama na nasa isang tahimik na bahagi ng kanilang lupain. Maingat niyang inilapag ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol. "Papa, malaya na po tayo," mahina niyang bulong. Ang Nightingale ay hindi na umiiyak sa dilim. Ngayon, ang kanyang kanta ay kanta na ng tagumpay. Naramdaman ni Imani ang isang malambot na dampi ng hangin, tila isang haplos ng pag-aproba mula sa kabilang buhay. Tumayo siya ng may taas noo, ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa buhanginan. Ang bawat babae ay may kwentong nais ibaon, ngunit para kay Imani, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa pagiging biktima. Ito ay kwento ng muling pagkabuhay. Ito ay patunay na ang dignidad ay hindi kailanman nananakaw. Maaari itong madumihan, maaari itong itago. Ngunit sa huli, ang katotohanan
ang palaging maghuhubad sa kasamaan at magbibihis sa katarungan. Ang kanyang pangalan ay Imani Santos at sa wakas, siya ay gising na sa isang mundong siya mismo ang bumuo. Isang mundong puno ng pag-asa, katarungan, at tunay na pagmamahal po.